Seriously? I'm 29 years old. Bakit hindi pa rin ako pwedeng lumabas kasama ang mga kaibigan ko? Sa Mount Bubon lang kami pupunta. Gigil na tanong ni Kate sa mga magulang pagkatapos ng naging litanya para ipaliwanag ang magiging lakad niya kasama ang kaibigang si Lucy. Nagkita kasi sila ni Lucy noong isang linggo. Monthly check-up ni Kate noon at magpapa-check-up din si Lucy kaya sila nagkita. Niyaya siya nito ng camping para makapag-banding sila dahil matagal na silang hindi nakikita. Dati niyang kaklase si Lucy. Lucy love adventure. Nasasabik din siyang makasama ito at sa magiging lakad nila. Ibinigay ni Lucy ang number nito para matawagan niya kung nakapagdesisyon na siya. Nahiya pa nga si Kate dahil sa yaman niya, wala siyang cellphone. Ganoon kahigpit ang kanyang mga magulang. Niayaw siyang makipag-communicate sa iba. Halos mabali na ang mga kubyerto sa higpit ng pagkakahawak ni Kate. Kasalukuyan silang nag-aalmusal sa tanda niyang iyon. Ayaw siyang payagang magtrabaho at lumabas. Bagot na bagot si Kate sa buhay niya. Don't talk to us that way, Kate. Saway ng kanyang ina na si Mariposa. She was 50-year-old. Ito ang pathologist ng hospital nila. Sa General Hospital. Bukod doon ay board member din ng hospital ang kanyang ina. Ang ama naman niya ang si Master, ang presidente ng hospital. Namana iyon ng kanyang daddy sa lolo niyang doktor na mayapa na dahil sa katandaan. Sa General Hospital din nagtatrabaho ang nag-iisang kapatid ni Kate na si Mika bilang resident doctor. Mas matanda ito sa kanya ng 5 taon. Sa ngayon, nag-i-specialize si Mika para maging general surgeon. Wala ang ate niya dahil nasa convention, kaya ang mga magulang lang ang kasalo ni Kate sa mesa. She finished psychology. Kung pinayagan lang si Kate, malamang ay isa na rin siyang doktor dahil gusto niyang magpatuloy pa noon sa medicine. Sa kasamaang palad, nang makagraduate ay nakulong na siya sa 4 na sulok ng mansyon. They cut off her allowances, so she couldn't afford to travel. Bawal ding gumamit si Kate ng sasakyan dahil hindi siya pinapalabas ng gwardya. Sa taas ng bakod nila, paano niya magagawang umakyat sa pader para makatakas? Her parents provided her with everything. Kulang na lang, bilhin ang buong shopping mall at bitbitin iyon sa mansyon. Huwag lang siyang lumabas. Hindi masisisi ni Kate ang mga magulang. Asthmatic siya pero wala nang magiging problema dahil nagme-maintenance siya. It was so unfair. Ang ate Kate, asthmatic din pero hinahayaan nito ng mga magulang nila sa gusto nito. I hate my life there. Here. Masamang loob na sagot ni Kate. Napakurap-kurap siya sa pamamasa ng mga mata. Mabigat na rin ang kanyang dibdib dahil sa sobrang sama ng loob. Kate! Saway ng kanyang ina. Pinapangalagaan ka lang namin. It is better for you to stay here. Mount Bubon is a very dangerous place. Just watch TV or play some video game. Ano ba ang gusto mo? Bibilhin namin. Seryosong sabi ng kanyang ama. Hindi na makakain si Kate dahil sa sobrang pagkadismaya. Inis na binitawan niya ang mga kubyertos at tumayo. Alam niyang hindi delikadong lugar ang Mount Bubon. They only wanted her to stay at home. I'm not a teenager anymore, Dad. I need a life. I want to work. I want to go out with my friends. I want to be independent. Naiiyak niyang paliwanag. Sunod-sunod na umiling ang kanyang ama. Kapag ganoon na ito, hinding-hindi na niya mapapakiusapan. Luhaang napalingon siya sa kanyang ina, pero umiling din ito. Inis na pinahid niya ang mga luha. Sasama ako sa camping and no one can stop me. Pinal niya ang sabi at galit na umalis. Hindi na pinansin ni Kate ang galit na pagtawag sa kanya ng mga magulang. Pati ang mga bodyguard na humarang. Inis na hinawi niya para makadaan.
Pakalat-kalat iyon sa mansyon at nakakairita na, nakakasakal. Nagmamadaling pumasok si Kate sa kwarto at umiyak. Niyakap niya ang unan at sinubsob ang mukha doon. Tumigil lang siya sa kakaiyak nang sumakit na ang kanyang mga mata. Bigla namang pumasok si Yaya Agi sa kwarto. Mas matanda sa kanya ng 10 taon ang babae at ate na ang turing niya rito. Si Yaya Agi lang ang madalas na nakausap at nasasabihan niya ng sama ng loob sa bahay na yun. Masuyong ngumiti si Yaya Agi saka inilapag ang tray ng pagkain sa side table. Hindi mo tinapos ang pagkain mo kaya pinadalhan ka ni ma'am. Sige na. Pagkatapos mong kumain, tawagan mo na rin ang kaibigan mo. Kanina pa siya tawag ng tawag. Kako, patatawagin na lang kita. Sinabi kong kasama mo ang mga magulang mo at naiintindihan naman ni Lucy. Nabuhayan ng loob si Kate. Her Yaya Agi was the best. Naikwento kasi niya tungkol sa camping at kay Lucy. Hindi nagdalawang isip si Yaya Agi na ipagamit ang cellphone nito kaya natawagan ng kaibigan. Tama na yang iyak ha, sabi nito. Saka siya pinagsilbihan. Yaya, thank you. Sumisinghot na lambing ni Kate. Bahagyang natawa si Yaya Agi nang yakapin niya. Napapikit siya. She was indeed glad that Yaya Agi was there. Kahit paano, nakahanap siya ng kakampi. Nakababatang kapatid niya na ang turing nito sa kanya at natutuwa siya dahil damang-dama naman niya ang pag-aalaga ng babae. Kain na. Kahit paano, gumana ang pakiramdam niya dahil sa pakikipagkwentuhan dito hanggang sa matapos siyang kumain. Gamitin mo na. May load naman yan. Dalian mo lang dahil may nagbabantay sa labas ng kwarto mo. Baka makatunog sila. Bilin ni Yaya Agi. Tumango si Kate at sumunod sa utos ng Yaya. Napahinga siya nang malalim nang marinig ang pag-ring ng kabilang linya. Hello, Lucy? Kinakabahang sagot niya nang sagutin ni Lucy ang cellphone. Hindi ka pinayagan, sigurado sabi nito. Napabuntong hininga si Kate at sinabi ang mga saloobin. Lucy explained everything. Sinabi ko rin na marami tayo at kompleto sa gamit. May tour guide pa kaya safe ang magiging lakad natin. Pati trabaho mo ipinaliwanag ko na para maintindihan nila kung bakit kailangan nating mamundok. I told them that it was related to your work. Since you are an engineer in a soil testing company, pag-aaralan ng team nyo ang components ng lupa noon at isasabay na rin ng bakasyon. I told them that it's only 3 days, but still, they don't want me to go. Paliwanag niya. Napabuntong hininga ito kaya ka hindi payapayagan. Mount Bubon is all over the news. Nanood ka ba? Hindi. Ano bang mayroon? Nagtataka niyang tanong. Hindi rin naman siya nanood ng balita. Puro movies lang pinapanood niya. Wala naman din nasabing iba si Lucy nang tumawag ito kagabi. Puro magagandang bagay tungkol sa bundok ang naikwento sa kaibigan. Marami raw taniman ng gulay noon kaya gusto niya makita. Besides, wala naman siyang trabaho. Wala siyang ginagawa. Libreng-libre. Bakit hindi yun maintindihan ng mga tao sa paligid niya? Kung may trabaho lang si Kate, malamang na hindi siya makakapunta. Kaso wala. She was bored to death. Sa pupuntahan natin, mayroong lumang asyenda na pinaniniwala ang pugad ng masama na pumapatay ng mga tao, but honestly, I really don't believe that. Pati nga ang mga boss ko hindi naniniwala. Kaya nga, kahit kalatang balita, hindi pinapostpone ng company ang lakad natin. Madalas daw mangyaring ganito lalo na ayaw nilang ipagalaw ang isang lugar. Maybe they are hiding the mountains, natural resources. Ayaw i-expose sa madla. Kaya bumubuo sila ng balitang makakapagpatigil sa mga taong pumunta dito. Paliwanag nito. Napatango si Kate. Possible ang sinasabi ng kaibigan kaya naiintindihan niya. So, tuloy na tuloy pa rin tayo. Tanong niya. Still, she was excited. Kahit anong masamang balita pa, ang marinig ay hindi na siya mag-aalangan. Ganon niya kagustong makalabas. Are you sure you can come? Seryosong tanong ni Lucy. Ipa-finalize na ang headcount natin.
Madali namang kausap ang boss ko. Masisingit kita basta siguradong kasama ka. Ngumiti siya ng maluwang. Wala nang atrasan. I am sure. Count me in today, okay? Determinadong sagot niya. Saglit pa lang sila nag-uusap hanggang sa nagpaalam na. Nakangiting ibinabanan niya ang cellphone at ibinigay iyon kay Yayagi. Magtatanong pa sana ito kaso nakarinig sila ng katok at pinapalabas na si Yayagi na nagbabantay sa kanya. Pareho silang napabuntong hininga bago lumabas ng kwarto si Yayagi. Nainis na naman si Kate at lalong ginustong makatakas. Kahit saglit lang, gusto niya magkaroon ng kalayaan. Gayunman, minabuti niyang tingnan sa internet ang sinasabi ng kaibigan. Napaismid siya sa nabasa. Mayroon daw gumagalang masama sa buong bundok at 5 na ang natatagpo ang patay. Minabuti ng mga kinaukulan na ipagbawal ang pagpunta sa gawin ng lumang asyenda. She didn't believe it. Walang masama, kalokohan lang yon. Tama si Lucy, biktima lang siguro ng salvage ang mga yon at tinatakot lang ang mga tao. And this won't stop me, determinadong sabi niya at nagsimula ng mag-impake. Boss, dami na namang tao sa labas nitong asyenda. Mukhang hindi natatakot sa balitang may gumagalang masama dito. Sabi ni Boy. Ibinaba ni Joshua ang libro at nilingon ang nagsalita. Kasalukuyang nagwawali sa loob ng mansyon ng lalaki habang panay ang kwento. Si Boy lang ang kasama niya sa loob ng mansyon. 40 na ang edad ng lalaki. Sa labas, nandoon ang isang pamilyang taga-tanim niya at taga-ani na rin ng gulay. Purong tao ang mga ito at matagal na niyang tauhan. Doon na nakabuo ng pamilya sina Kaloy at Ling. Nagkaroon ng 5 anak na puro mga lalaki. Sina Kaloy at Ling ay ang 2 bata na inampon niya 40 years ago. Dati, solo lang naninirahan si Joshua sa Mount Bobon. Nagtayo siya ng base roon para mabantayan ang labas. Pagkatapos ng pangalawang digmaan, sa Barlig naman nagtayo ng base noon ang pangalawang kapatid niyang si Alicia para magmanman at sa katagalan ay doon na rin na malagi. Si Raso naman ang pangatlong kapatid niya ay tumira sa bundok pero sa katagalan ay nagpa siyang ipagpatuloy ang hilig sa pagpipinta. Ang bunsong kapatid naman niyang si Noah ang naiwan sa loob kasama ang asawang si Emma. Sa ngayon, si Noah na ang hari at si Emma na dating tagapagbantay ng tore o naging reyna. Naging vampira na rin si Emma dahil ginustong manatili sa loob kasama si Noah. Lumipas ang maraming dekada, naging makabago ang lahat sa kanilang kapaligiran. Nagpasya siya na makisabay at nagpunta sa Baguio dahil naging mas maunlad ang syudad na yon ayon sa mga narinig niyang balita. Nag-aral si Joshua noon, pinagyaman ang kanyang kaalaman. Nang matapos siya sa kursong agriculture, bumalik siya sa Mount Bobon at simulang magtanim. Alone, he began everything. He was immortal. It wasn't impossible for him to make everything possible. He learned everything. The 100-hectare soon became his legally. Pero alam ni Joshua habang tumatagal, nagiging matalino ang mga tao. Marami ang nagtataka kung bakit kailanman ay hindi siya tumatanda. Nananatili kasi siyang 35 years old ng kanyang itsura. Because of that, he isolated himself inside that place. Nakailang palit na rin siya ng mga tauhan sa awa ng Diyos ay nananatiling tapat sa kanya. 9 na taon si Boy noong makita ni Joshua. Naglayas ito mula sa isang malupit na tiyahin na napatunayan niyang totoo dahil inimbestigahan din na halos mamatay si Boy sa gutom noon kung hindi siya naagapan. Nagpasya si Joshua na ampunin ito dahil wala naman siyang ibang gagamitan ng pera maliban sa gastusin sa taniman. Pinag-aral niya si Boy. Natuwa siya dahil kahit gumraduate ito sa kursong commerce, nandoon pa rin at naninilbihan sa kanya. He was also his middleman in every transaction. Pumipirma lang si Joshua. Nakatatlong palit na rin siya ng legal na pangalan para hindi magtaka ang mga kinauukulan. Si Boy din ang naglalakad ng mga iyon para sa kanya.
Sunod naman na nakilala ni Joshua sina Kaloy at Ling. Parehong tumakas sa ampunan at sa huli, inampun rin niya. Pinag-aral din niya ang dalawa at sa huli bumalik din at nanilbihan sa kanya. Ayon kina Kaloy at Ling, mas gusto raw ng mga ito ang buhay sa asyenda. Sino siya para hindi tanggapin ang dalawa? They all accepted him anyway. Malaki ang utang loob ni Joshua sa mga ito kaya hanggat kaya niya, tumutulong siya. Wala siyang naririnig sa anumang takot o pandidiri dahil isa siyang vampira. And he was truly grateful for that. Hayaan mo sila, makikita rin naman nilang totoo ang mga balibalita. Simpleng sagot niya sa katumayo. Lumapit siya sa bintana at iginala ang paningin. Sa tagal niyang nabubuhay, marami na siyang nasaksihang karumal-dumal na krimen gawa man ng tao o hindi. Kaya naniniwala siyang nasabing masamang gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Ang 5 natagpo ang patay roon ay parang nilapa ng mga mababangis na hayop. Hindi yun gawain ng taong normal ang pag-iisip. Personal na nakita ni Joshua ang mga patay. He was hiding in darkness. He wanted to know what really happened. Sa nakita niya, iisiping isang lobo ang gumawa yun. Pero nanatili niyong isang palaisipan dahil wala siyang naaamoy na lobo. That place smelled human and because of that happened, they called that place masama, bagay na ikinailing. Ikinailing na lang niya. Ilang beses na kinausap ng mga otoridad si Boy para imbestigahan. Wala ring napigang impormasyon dito dahil wala naman talaga itong alam. Pati ang mansyon at asyenda inilibot pero wala ring nahanap na ebidensya ang mga pulis. Pero nakapagtataka kung bakit hindi namiminsala sa kanila ang salarin. Napabuntong hininga si Joshua at muling iginalang paningin. Halos hindi na niya makita ang dulo ng asyenda dahil sa laki niyon. But nevertheless, he could still smell those human. Kumpara sa ibang vampira ng taglay, si Joshua ang pinakamatalas na pang-amoy. Maybe that was one of his characteristic being the son of a wolf and a vampire. Vampira ang kanyang ina at lobo ang kanyang ama. Napapikit si Joshua nang may isang mabining amoy ang kumuha ng kanyang interes. That smell was so lovely. It smelled a damn sweet. He even wanted to have a taste of it. Ipiniling niya ang ulo dahil sa tuksong biglang lumukob sa kanyang sistema. Napadilat siya. Dama niya ang matinding vampirang reaksyon sa naamoy. Tumibok ng ubod lakas ang kanyang puso at lumabas ang kanyang mga pangil. Something was really different in that smell. It was like a perfume he got easily addicted. It was intoxicating his senses, blinding him, and he wanted to chase that heavenly scent. It was turning him really on. He felt so damn hot all of a sudden. He gritted his fangs to control himself. Ipinilig ni Joshua ang ulo at ikinalma ang sarili. Ramdam niya ang matinding reaksyon ng isang amoy. Nagtagis ang kanyang mga bagang at pinagalitan ang sarili. Ngayon lang yun nangyari. Kahit nakaamoy na siya ng isang mabangong uri ng dugo ng tao, hindi siya naging ganoong kasabik. Ngayon lang. He was not into human blood too, but most gusto ang dugo ng hayop. Siguro doon siya mas sanay dahil bata pa lang yun ay ang iniinom nila. Mayroon silang alagang baka sa asyenda para sa kanya. Pero ngayon, parang nabubuhay ang kagustuhan niyang tikman ang dugo ng tao. Muling sinaway ni Joshua ang sarili. Isang tukso iyon at hindi siya dapat magpadaig kung ayaw niya matuklasan ng mga tao ang isang katulad niya. Ayaw mag-asawa ni Joshua. Nakita niya kung paano ay pinaglaban ng ama pagmamahal sa kanya ng vampira na humantong sa pangalawang digmaan sa pagitan ng mga lobo at mga vampira. Prinsipe ng mga lobo si Amado, kaya mahigpit na tinutulan ng ama nito ang pakikipagrelasyon sa isang vampira. Hinangaan ni Joshua ang ginawang paninindigan ng kanyang ama, pero sa kabilang banda, sa tingin niya hindi siya handa para sa ganoon. Mas gugustuhin pa niyang
magpakaburo sa loob ng asyenda kaysa maghanap ng isang batong ipupukpok sa kanyang ulo. Sa kamalig mo na lang pupuntahin ang mga buyer, bilin ni Joshua kay Boy. May kalayuan ng kamalig sa masyon kaya posibleng magkita pa sila ni Emboy. Hindi na lang siya lalabas para makasiguro. Ariglado, nakangiting sagot ni Boy. Napailing uli si Joshua. Hindi man niya sinagot ang sinabi nito, alam ni Boy kung bakit. Lumabas na lang si Joshua at nagpunta sa kwadro. Sumakay siya sa itim na kabayo at inikot ang buong asyenda para tingnan ang mga pananim. Huli niyang pinuntahan ang bandang bahagi ng asyenda, kung saan madalas ang mag-camping sa labas niyon. Doon din madalas makita ang mga patay na tao. Doon din lumakas ang mabinig amoy na agad humahalina sa kanya. Pigilan man ni Joshua ang sarili, ay natagpuan niya ang sariling sinusundan ng amoy na iyon. Oh my God! Tili ng isang babae. Automatically, he jumped off his horse. Salamat sa vampirang lakas ni Joshua at naging pagsasanay para sa unang digmaan. Mabilis pa rin siya na parang isang palos. Agad na narating ni Joshua ang itaas ng puno. And there, he found who owned the loveliest scent he ever smelled. Sa tagal niyang nabubuhay, nakakaamoy na siya ng iba't ibang klaseng aroma ng tao. And this woman's really stood out the rest. Nandoon ang matinding tamis, ang masarap na halimuyak nito. It was like a lavender. God, he really wanted to sniff her. Lick her skin.